Magandang araw po sa inyo aming mga taga-subaybay. Dalawa lamang kami na umakyat ngayon ng aking anak dito sa bukid dahil si Mister ay merong gawain sa barangay. At ang aking buong araw ay dinaan ko lamang talaga sa paglilinis sa paligid, sa pagdadamo. Dahil noong mga nakarang araw nag-ulan-ulan, kung kaya ang mga damo ay talagang mabilis tumubo. Ang araw na ito ay preparasyon para sa aming paani kinabukasan at ang aming palay ay sumablay. Bukod sa kakaunti na nga lamang yung bunga, nasira pa ito ng mga peste. At itong aming pag-ani ngayon ay mano-mano lamang at sinimulan na niyang mag-ani dyan ng pakonti-konti. At ako ay pinagpatuloy ko na rin yung aking pagdadamo sa paligid dahil medyo malalaki na yung aming mga tanim na bell pepper. At ito talagang isa sa mga problema kapag medyo tag-ulan kasi ang damo ay ang mabilis silang tumubo lalo na kung wala tayong pang-spray. So ang panahon mo ay mauubos na lamang talaga sa pagdadamo. At ako'y madaling araw gumising para magluto nitong pandesal. So nag-bake na lamang ako para hindi na kami masyadong magluluto doon kinabukasan at marami pa kaming magawa. At ang aming mga lulutuin ngayon ay hahaluan namin ng kamatis kaya ubusin na namin tong lahat ng hinog kasi sayang nagkakalaglagan lamang sa lupa. At kung hindi naman maubos, ibigay na lang namin sa kapitbahay yung iba. Si Mister ay nagkandahaba-haba na yung kanyang liig sa pagsilip kung nasaan na yung kanyang dalawang kinausap na magtatrabaho dahil lagpas na alas 7. So ang pagkakaalam niya nandyan sila sa taas ng bundok, nag-overnight. So hindi pa sila bumababa at kapag hindi pa sila nababa, hindi pa kami magsisimulang magluto dahil baka masayang at hindi sila matuloy. At ito na nga sila nakarating din pero sabi nga nila wala daw silang tulog, mga puyat. At isa lamang sa kanila ang tutuloy na magtrabaho kaya ninaisip na namin na hindi talaga matatapos sa buong araw ang aming paani ngayon. So late na tong aming paghahanda ng kanilang agahan kasi late din naman silang bumaba. At ito sila ay may mga baon pa na hindi nila naluto sa taas kaya idinagdag na lamang din namin sa aming lutuin. At itong mga kasamahan nilang kadalagahan ay magkakapatid lamang yan sila, magpipinsan. So kung gusto nilang tumulong o gusto nilang maghakot, so tutulong sila. Sila ay magpapalipas lamang ng buong araw dito sa bukid at bababa din na pagdating ng hapon. At dumating na rin itong aming mga pamangkin na magsasanibwersa na itong tatlo. Maganda sigaw-sigaw na naman kami nito sa pagsaway. Ang nag-aalaga sa kanila ay ang kanilang lola. So yan ang aking mother-in-law. So ang mama at papa ng mga batang yan ay nasa city kasi meron silang trabaho. So dito sila nag-aaral kaya dito sila sa lola nila. So marami yan silang magpipinsan kasama yung anak ko.
Kaya pag nagsama-sama, ay napakaingay talaga ng paligid na masaya. Dito na kami sa labas maghahain kasi maluwag at malilim yung ilalim ng puno ng tisa at mas nakaka-relax kasi mahangin-hangin. So pag dun sa loob medyo masikip, at least dito maluwag. So maghanap na lamang yan sila kung saan nila gustong umupo dyan sa gilid-gilid. At para sa kanilang pangalawang kain ay tilapia na lang at ihawi na muna bago ito sabawan at lagyan ng maraming kamatis at haluan na rin ng kalabasa at iba pang gulay. Siguradong masarap talaga ang sabaw. At ganoon lamang kabilis ang oras at kainan na naman. At lalo na kapag hinahabol natin yung trabaho para bang pagkabilis-bilis na lang dumating ng hapon. Pinabayaan na lamang namin sila kung kailan nila gustong kumain. So kami ay pumunta muna sa aming mga trabaho. Yun muna ang aming priority. At busog pa naman kami. So kahit pakapi-kapi na lamang. So ako talaga ay priority ko talaga ang madamuhan itong sunflower dahil yung mga damo ay halos kalahati na sa katawan nila. Sa wakas ay natapos ko at natapos din ang aming buong araw. Maraming salamat po sa iyong panonood, Native Kalinga.